Sandali lang, Lysander. Mabuti pang tignan mo muna kung gaano kaganda ang epekto nito. Pigil niya sa akin. Bumukas ang maliwanag na ilaw sa harapan namin. Tas yun na yan. Pagkasabi niyang yun, ay unti-unting tumaas ang itim na kortina sa harap namin. Isang transparent na salamin ang bumungad sa amin, ngunit hindi lang yun. May isang babaeng nakapula nakaupo sa kama at nakatalikod sa gawi namin. Nilapitan siya ng lalaki at kinuha ang kanyang kamay. May dala itong injection na sa tingin ko ay ang gamot na tinutuko niya. Pag pumayag ka sa gusto ko, pwede kong ibigay ng libre sa iyong babaeng yan. Binenta yan sa akin ni Mr. Kushawa. Noong una hindi ako pumayag dahil marami siyang sugat. Ngunit napakaganda niya at sariwa din. Naisip kong pwede ko siyang iregalo sa iyo kapag pumayag ka makipagtransaksyon sa akin. Mahal ang bili ko sa babaeng yan, Lysander. Dagdag pa niya pero hindi ko inaalis ang tingin ko sa babaeng nakatalikod. Maya-maya pa ay pumasok na ang isang lalaki na nakasuot lamang ng boxer shorts. Dahan-dahang hinubad ng lalaki ang suot niyang damit at itinayo siya nito. Ikinawit niya ang kanyang kamay sa leeg ng lalaki at hinalikan ito sa labi. Yan ang epekto ng sex drug enhancer. Nakakawala sa sarili at nagagawa mong totoong wild fantasies na gusto mong maranasan. Mamaya, kapag mas umpekto ng gamot, mas magiging wild pa ang babaeng yan at siya na mismo magmamakawa na makipagtali ka sa kanya. Nakangising paliwanag pa ni Naokimoto. Akmang aalis na ako dahil wala talaga akong panahon at hindi ako interesado sa ganun. Ngunit nang umikot ang babae at dilaan niya ang likurang tenga ng lalaki, ay para akong naitulo sa kinatatayuan ko. Shit! Narinig kong mura ni Larry. Sigurado akong sa mga oras na ito ay alam na niya ang susunod na mangyayari at susunod kong gagawin. Bumagsak si Naokimoto sa sahig dahil sa putok ng baril galing sa akin. Hindi ko na napigilan ang aking sarili dahil sa pagsiklab ng aking galit sa ginawa nilang paglalaro kay Kendra. Nagsimulang magpalitan ng mga putok ng baril mula sa mga bodyguards ko laban sa mga bodyguards niya. Sunod-sunod kong binaril ang salamin dahil wala itong pintuan na nakaharap sa amin. Pinatamaan ko na rin ang lalaking kasama ni Kendra, kaya bumagsak din ito sa semento. Nakasubsob ang hubad ng katawan ni Kendra sa kama at walang pagdadalawang isip ko siyang binalot sa kumot. Habang si Larry naman ang nakabantay sa likod ko. Pagkatapos kong ibalot siya sa kumot ay binuhat ko na siya. May hinang ungol ang namutawid sa kanyang labi. Ayoko munang isipin kung ano nangyari sa kanya dahil ang mas mahalaga sa akin ngayon ay maitakas ko siya sa impyernong lugar na to. Larry, tawagan mong piloto na sunduin tayo ngayon din. Utos ko sa kanya habang siya naging backup ko papalabas ng hideout ni Naokimoto. Kinuha niya ang phone at sinunod ang utos ko habang wala pa ring tigil ang sunod-sunod na palitan ng putok ng baril sa paligid. Hindi ko alam ang kahihinatnan ng ginawa kong to. Mabigat na kalaban si Naokimoto pero sa isang iglap, inapatumba ko siya nang hindi nagdadalawang isip. Pero wala akong pakialam sa kanya. Pinagdaruan niya ang babaeng mahal ko, kaya dapat lang ako na ang maghatid sa kanya sa impyerno. Nasa hallway na kami palabas ng basement nang salubungin kami ng maraming tauhan ni Naokimoto na sa tingin ko ay mula pa sa Premier Club at bumaba lang dito. Kahit isang batalyon pa sila, hindi nila kakayanin ng mga skilled bodyguards ko. Isa ito sa dahilan kung bakit nag-invest ako sa mga malalakas na armas. Dahil kapag mas malakas ang armas mo, ay mas madali ka makakapatay ng kalaban. Umatras muna ako at silang nauna sa hanay at nakipagpalitan ng putok ng baril sa mga kalaban. Dahil buhat-buhat ko si Kendra. Itinalikod ko ang aking katawan in case na may tumagos na bala, hindi siya matatamaan. Lysander, let's go! Pagmamadali ni Larry sa akin. Matagumpay nilang naubos sa mga tauhan ni Naokimoto. Pero hindi pa ito natatapos, kaya kailangan namin magmadali na makaalis dito. Pagkarating namin sa parking lot ay kaagad kong isinakay sa backseat si Kendra bago ako sumunod sa kanya. Nasa harapan naman si Larry katabi ang driver bodyguard namin at nasa likuran na van naman ang mga private bodyguards ko. May mga tama din sila pero wala namang naiwan sa hideout ni Naokimoto. Larry,
Tawagan mo na rin si Doc Alvin na pumunta sa mansyon at sabihin mo sa kanya magsama siya na makakatulong para gamutin ang mga tauhan natin. Seryosong utos ko sa kanya. May natira pang bumabaril na makasakay na kami pero ang mga nasa van na ang tumapos sa kanila. Pinaharurot ng driver ang kotse palabas sa basement papunta sa private property kung saan sasakay kami ng helicopter pabalik ng mansyon. Ang init. Mahinang ungol ni Kendra. Hindi pa rin yata niya alam ang nangyayari sa paligid. Hindi ko maiwasan na magmura sa isip ko habang pinagmamasdan ko siya. Para siyang wala sa sarili at lango sa droga. Kamagalala. Malapit na tayong makalayo di. Hindi ko na natuloy yung sasabihin ko nang hawakan niya ang pagitan ng hita ko. I feel hot, please. Sambit niya na ikinasinghap ko. What the? Dumako ang kamay niya sa loob ng polo ko at tinatanggal na niya ang botones ko. Napatingin ako sa mapungay niyang mga mata at namumula niyang pisngi. Kinagat pa niya ang ibabang labi. Holy shit, what are you doing? Napalingon sa amin si Larry at napasulyap din ang driver dahil sa malakas kong mura. Eyes on the road and don't mind us. Salubong ang kilay na sabi ko sa kanila. Bumalik ang tingin nila sa harapan. Hinawakan ko ang kamay ni Kendra upang pigilan siya dahil natatanggal na niya ang 3 botones ng damit ko. Please, take me now. Take me now, Lysander. Para nagmamakaawa niyang sabi sa akin. Masarap sa pandinig habang binabanggit niya ang pangalan ko ngunit hindi sa ganitong pagkakataon. Hindi ko alam kung gaano katagal ang epekto ng tinurok sa kanyang gamot. Pero hindi ko na kayang ginagawa niyang paghawak sa akin at malaki ang epekto nito sa aking katawan. Bilisan mo, Ruel! Singhal ko sa driver. Unti-unti na rin hinuhubad ni Kendra ang kumot na nakabalot sa hubad niyang katawan. Larry, may posas ka ba dyan? Natataranta kong tanong sa kanya. Hawak ko ng 2 kamay ni Kendra dahil hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Nararamdaman ko na rin ang pagwawala ng alaga ko sa ginagawa niyang paghaplo sa akin. Wala akong posas. Gawin mo na lang gusto niya. What? Anong klaseng suggestion yan? Tulungan mo akong itali ang kamay niya ng panyo, bilis. Mabilis na ipinulupot ni Larry ang panyo sa kanyang kamay. Matuli na ang takbo namin pero pakiramdam ko sobrang bagal pa rin ang kotse. Kung pwede nga lang paliparin na ito papunta sa mansyon ay kanina ko pang ginawa. Lysander, di ko na kaya. Angkinin mo na ako ngayon. Sambit niya, napunta sa mapulang labi niya ang mga mata ko. Mapang-akit niya akong tinignan at kinagat pa niya ang ibabang labi niya. Shut up! Lagot ka sa akin mamaya. Banta ko sa kanya. Pero imbis na tumigil, ay ipinatong niya ang kanyang paa sa upuan at iniluhod niya ang kanyang tuhod. Anong gagawin mo? Kunot na akong tanong sa kanya. Nakakaloka siyang umisi sa akin at ipinaloob ang ulo ko sa magkatali niyang kamay. Nakulong ako sa kanyang braso at kahibla na lamang ang layo ng mukha naming dalawa. Nakahawak ako sa bewang niya dahil baka bumaba ang kumot sa katawan niya. Hindi ko na kaya, Lysander. Please, angkinin mo na ako dito. Nagiinit ng katawan ko. Nawala na rin ako sa katinuan kaya siniil ko siya ng halik sa kanyang labi. Halik na nanabik at mapagparusa. Matagal kong inasam ang sandaling ito. Pero hindi sa ganitong paraan na may makakakita sa aming dalawa. Kaya lang, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lysander, nandito na tayo. Imporma ni Larry na nagpabalik sa katinuan ko. Nag-aabang ng helicopter na sasakyan namin pabalik sa mansyon. Pagkababa ko, ay binuhat ko siya upang dalhin sa helicopter. Kahit nakasakay na kami, ay nakalingkis pa rin siya sa akin at ikinikis-kis ang kanyang katawan. Ano bang klaseng drugs ang tinurok sa kanya at nagkakaganito siya? Kung hindi ko siya napigilan kanina, habang yung lalaking hinahalikan niya, baka mas malala pa doon ang nangyari. Ilang minuto din na nakalipas ay hindi pa rin siya kumakalma. Kaya ibinalot ko siya ng husto sa kumot para hindi niya ako mahawakan.
Pagkalapag ng helicopter ay nagmamadali ko na siyang binuhat pababa. Nagbili na rin ako kay Larry na siya na ang bahala sa aming mga tauhan na sugatan. Kaagad kong iniakyat si Kendra sa kwarto. Sinipa ko ang pinto para magbukas at pagkalapag ko sa kanya ay sinarado ko ang pinto. Bakit mo ko tinatanggihan? Ayaw mo ba sa akin? Wika niya. Tumayo siya sa kama kaya tuluyan nalaglag ang kumot na ibinalot ko sa kanyang katawan. Tumambad sa akin ang maganda niyang katawan, ang kanyang mayamang dibdib at ang kanyang kaangkinan. Napasinghap ako at pakiramdam ko ay nagiinit na rin ako dahil kanina ko pang pinipigilan ang pagnanasa sa kanya. Nagawa niyang tanggalin ang kanyang panyo at dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa akin. Kendra, please, gumising ka na. Huwag mo akong pahirapan ng ganito. Nahihirapang sambit ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya patitigilin sa ginagawa niya. At hindi ko rin alam kung gaano kalakas ang sex drugs enhancer na yon para magkaganito siya sa harapan ko. I want you. Sambit niya habang nakalapat ang kanyang kamay sa aking dibdib. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at kinagat ang ibabang labi ko. If you really love me, take me and own me now. Napatid ang natitira kong pagpipigil sa aking sarili, mabilis kong kinabig ang kanyang batok upang mapagdikit ang aming uhaw na labi. Mas naging agresibo siya at hinubad ang coat na suot ko. Nalaglag sa sahigang pang itaas kong damit na hindi naghihiwalay ang aming mga labi. Pinaikot ko ang aking kamay sa kanyang bewang at inangat ko siya sa ere. Kaya inikot niya rin ang kanyang mga hita sa bewang ko. Ramdam ko ang pagkiskis ng aking pagkalalaki sa kanyang kaangkinan. Bulta-bultahing kuryente ang aking naramdaman. Ibinaba ko siya sa kama at nasa ibabaw niya ako. Gumapang ang aking labi sa kanyang leeg, pababa sa kanyang dibdib. At tuluyan kong inangkin ang kanyang dibdib. Tama ang desisyon kong gawing soundproof ang aking kwarto. Dahil kung hindi, paniguradong maririnig kami sa labas sa mga tauhan ko at iba pang mga naririto. Nagising ako dahil sa liwanag na tumatama sa aking mukha. Idinilat ko ang aking isang mata. Masakit pa rin ang aking ulo. Pero mas masakit ang aking katawan. Sa tingin ko, para akong dinambahan ng 10 kabayo. Sapo ang noo na inalala ko ang nangyari. Nawalan ako ng control sa helicopter, kaya pinili ko na ibagsak sa dagat upang walang madamay na tao. Bago ito bumulusok, ay nagawa ko pang makatalon mula sa itaas. Ngunit inabot pa rin ako kaya nagkaroon ako ng mga galos at sugat sa katawan dahil sa pagsabog nito. Pinilit ko ang aking sarili na makalangoy at makalapit sa dalampasigan. Ngunit hindi ko inaasahan na ang hihingian ko pala ng tulong ay mga sindikato. Dahil sa labis sa panghihina ay hindi ko nagawang makapanlaban sa kanila. Armado din kasi sila at marami, samantalang ako, bukod sa pagod na nilangoy ko ay masasakit din ang sugat na tinamu ko sa pagbagsak ng helicopter. Dinala nila ako sa isang warehouse imbes na sa hospital at doon nila ako ginamot ng 3 araw. Nakatali ang mga paa at kamay ko dahil baka manlaban ako muli. Pagkatapos ng 3 araw ay inilagay nila ako sa loob ng isang kwarto. May mga dalaga din akong kasama sa loob at karamihan sa kanila ay mga bata pa. Kinausap ko sila kung bakit sila naroroon pero ang sabi ng pinaka naging malapit sa akin na si Karen ay ibinibenta daw ang iba sa kanila at may kumukuha daw sa ibang mga dalaga naroroon. Sinubukan kong gumawa ng paraan para makatakas kaming lahat. Pero nahuli na kami dahil bukod sa gwardyado ang buong warehouse, mahigpit din ang security ng lahat ng pinto. Isa pa, nahirapan ako dahil nasa 30 silang mga dalaga at 10 taon lang ang pinakabata. Nang mahuli nila ako, ay dinala nila ako sa isang madilim na lugar. 3 beses sa isang araw ay may tinuturok sila sa akin. Hindi ko alam kung ano yon pero sa tuwing dumadaan yun sa mga ugat ko, ay nanghihina ako at nanlalambot. Nawawala ako sa isang sarili, hanggang sa may mga nakaputing coat ang sumuri sa akin. Ilang araw akong nanatili sa kwarto na yon,
At hindi ko na maaalala ang iba pang detalye kahit ang paglipat nila sa akin ay hindi ko na maaalala. Lutang na lutang ako sa lahat ng ginawa ko pero may isang gumising ng tuluyan sa akin. Nasa isang pamilyar na silid ako at pamilyar din ang amoy na naaamoy ko. Nanlalambot man dahil sa sakit ng katawan, ay pinilit kong tumayo. Nananaginip pa rin ba ako? Iniisip ko pa rin ba na sana iligtas ako ni Lysander? Masyadong makapangyarihan ang sindikatong pinanggalingan ko at hindi ko man lang nagawang makalaban sa kanila. Akmang bubuksan ko na sana ang seradura ng pinto nang kusang pumihit ito. Nanlaki ang mga mata ko nang mukha niyang bumungad sa akin. Lysander? Hindi makapaniwalang sambit ko. Kaagad siyang pumasok sa loob at sinara ang pinto. Gusto mo ba talagang pagpiyesta ng hubad mong katawan? Seryosong sabi niya sa akin. Napatingin ako sa aking sarili at mas lalo ako nagulat dahil wala akong suot na kahit na ano. Napayakap ako sa aking sarili. Kinuha niya ang itim na bathrobe na nakasabit at isinuot sa akin. Anong ginagawa ko dito? Bakit ako nandito? At bakit ako nakahubad? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Tinula ko siya kaya napatras siya. Dahil sa tinurok sa'yo ni Naoki Moto na wala ka sa sarili mo. Sabi ni Doc Alvin, malaki ang naging epekto sa'yo ng gamot kaya nawala ka sa iyong katinuan. Sabi niya pa sa akin, baka bukas ka na bumalik sa iyong sarili. Pero mukhang okay ka na ngayon. Much better na, magpahinga ka muna. Nasa bloodstream mo pa ang drugs na tinurok sa'yo at linggo ang aabutan para mawala ito ng tuluyan sa sistema mo. Akmang lalapitan niya ako ulit pero umatras ako. Huwag kang lalapit. Banta ako sa kanya. Biglang kumirot ang ulo ko at napangiwi ako dahil sa sakit. Saka pa lamang bumalik sa isip ko nangyari kagabi. Ang mga imahe kung saan mainit na nagtatali kaming dalawa. Kung ano ang mga nangyari sa pagitan namin. Ibig sabihin, hindi yun panaginip? Ibig sabihin, may nangyari sa amin? Kaya ba masakit ang katawan ko ngayon dahil sa nangyari sa amin? At ginalaw niya ako dahil sa impluwensya ng drugs at sex enhancer sa katawan ko? Sinamantala mong kalagayan ko para makuha mo ko ng ganon, ha? Anong gusto mong gawin ko? Hayaan kitang hinahalay mo sarili mo dahil hindi mo mailabas na nararamdaman mong init ng katawan? Sinubukan kong pigilan ang sarili ko pero nang may pasok na kita dito, hindi ko na napigilan dahil sa pangaakit mo sa akin. I know mali ang ginawa ko dahil nasa impluwensya ka ng drugs kagabi. Pero wala akong pagsisisi sa ginawa ko sa'yo. Pananagutan ko ang nangyari sa atin kaya huwag kang mag-alala. Paliwanag niya. Sumilay ang ngiti ko sa aking labi. Pananagutan? At sino may sabi sa'yong magpapakasal ako sa'yo? Kung dati, nauto mo ko, hindi mo na mauulit yon. Pero pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Kaagad ko siyang sinugod at sinuntok ko siya sa mukha pero napigilan niya ang kamao ko. Yun pa lang ang ginagawa ko pero parang magkakalasa ng katawan ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Ano bang ginawa ng lalaking to sa akin kagabi? Daig ko pa nabugbog ng 10 katao. Inikot niya ang kamay ko patungo sa likuran ko at mahigpit niyang hawak habang gahibla na lamang ang mukha naming dalawa. May lakas ka pa pala pagkatapos sa magdamag nating pagningi kagabi. Nakangisi niya sabi sa akin. Nakuha mo ng gusto mo, diba? Kaya pakawalan mo na ako. Singhal ko sa kanya. Nagulat ako nang bigla siyang lumakad at naihiga niya ako sa kama nang walang kahirap-hirap. Hindi ko maaaring gawin yon. The moment na tumuntong ka ulit sa palasyo ko, hindi ka na makakawala pa sa akin. Nakangising sambit niya.